business. So ngayon, since I think matagal pa akong mag-cash stuff ulit, baka sa weekend, we're going to do parang how to budget. So, parating nila sinasabi, ay, ano ba yung budgeting? Napaka-restrictive. Actually, hindi siya restrictive. Depende yan kung saan mo nilalaan yung pera mo. So, technically, yun yung budgeting. Saan mo ilalaan yung pera mo. Yung perang pinagpaguran mo at in-earn mo through hard work, through hustling. And baka minana mo, ganun din. So, anyway, let's get to the point. So, unang-una, actually, itong post na to is inspired by one of the cash stuffers na pinagre-researchan ko din sa YouTube, si Jordan Budgets. So, she is a single mom na yung income niya solely relies on business. So, wala po siyang sweldo. So, anyway, if makita niyo siya sa YouTube, pwede niyo rin panoorin yung example niya. Pero, parang pareho kasi kami ng way na mag-budget. So, let's get to it. So, yung una is know your income. So, saan nanggagaling yung pera mo? So, galing sa sweldo or sa sahod. So, kada kailan yung pasok? Yung pinaka-common is 15, 30, quincenas. Meron ding iba yung 5, 25. At yung malala, yung once a month. So, yung once a month, medyo mahirap budgetin. Pero, kaya yan. Next. Anyway, sweldo or sahod, baka meron kang side hustles, meron kang business, so, etc. Know your income, know din kailan siya papasok. Pwede din siya daily. Pwede din daily. So anyway, so yun, know your income. Ano yung iba-budget mo kung hindi mo alam yung papasok sa'yo na money. Yung pangalawa, so talagang kailangan mo ng pen at paper dahil ililista mo yung mga bills. Oo. Ililista mo muna yung talagang fixed na bills, yung bills na kailangan mong bayaran para mabuhay ka sa mundo. Grabe, no? Well, wala tayong magawa. Yun yung description. So, ano ba yung kailangan mo para mabuhay sa mundo na bills? So, syempre, yung kuryente, tubig, utilities eh. Paano ka pupunta ng work? Transportation. So, be it gas or yung pang-commute mo. Example lang to ha. Huwag mong i-include yung food sa bills. Okay? Pero kailangan mo rin ng food. At yung mga, another example is yung minimum amount na pwede mo mabayaran yung utang mo. Meron ding variable na bills. So, ano yung variable na bills? So, dito pupunta yung subscriptions. So, for example, CapCut, Canva, Netflix, yung mga modern day na bagong problems natin ngayon. Postpaid plan. So, yun yung bill. Separate mo yung talagang hindi ka mabubuhay kung wala. Tapos yung variable. Mortgage. Or rent. Tapos, third is yung variable expenses. So, ito yung mga expenses na kailangan mo rin para mabuhay. Pero, sari-sari yung ano niya, yung amount niya. So, syempre, andito yung food, yung meds. Kasi umiiba yung presyo, tas minsan may magkakasakit.
merong additional kaysa sa maintenance meds mo or kaysa sa vitamins mo. So, example po yan, food, meds, ganyan. Yung next is last, yung sinking funds, savings. So, magkasama to sila. So, pwede nyo po siya ma-divide. So, yung iba, high priority, low priority, long term, medium term, at saka short term. So, example natin, yung long term is pag-aabot more than 1 year. Medium term, mga 6 months. At yung short term, less than 6 months. So, example yung Christmas mo, mga food mo, ganyan. Long term or 1 year, gusto mong magka-sariling bahay. Ayun naman yung sound ng cellphone ko, sorry guys. Or bibili ng sasakyan. Or, for example, bagong gadget, laptop, cellphone. Kasi 'di ba, ano to nasisira to parati, 'di ba? In 2 years time, usually humihina na yung phone mo. Actually, mag-erase ka lang. Mag-delete ka lang ng pictures at videos. So, example, yung medium niya, merong local na bakasyon or outing. So, short-term example nito, yung example ko yung bagong mattress ni Miss Manilyn, Mimi Manilyn, 'di ba? Yung new mattress, yung air fryer ni software dev mom, 'di ba? So, yun yung mga example ng short-term na goals na parang kaya mo siya in less than 6 months or magpapareband ka ng buhok dahil katulad ko, lumalabas na yung roots. 'Di ba? Mga ganon. So, pwede rin dito tuition. Kung hindi ka annual nagbabayad, pwede mo siyang ilagay dito. So, hindi perfect yung budgeting. Kahit ilang years ka na nagbabudget, minsan magkakabulilyaso talaga. What's important is you allow yourself some grace to recover and recoup. Dahil, di ba, yung sabi nila, makikita lang ang pera. Pero syempre, wag ka rin indaylostay. Di ba? You have to be wise also. You have to be mindful and you have to be intentional. So, ito yung mga words na paulit-ulit sinasabi ng mga cash stuffers, sa financial tech. Yun talaga ang tao lang tayo matetempt ka, bibili ka ng bag, makaka-shopping ka talaga, makaka-check out ka talaga. Hindi, tao ka lang hindi ka perpekto, walang budget na perpekto. Ang importante is may pinaglaanan. So, gawa tayo ng example mga common na Filipino na income is 18,000. So, lagay natin 18,000, namumuhay ka as single. No kids. Diba? With, sige, yun lang muna. Example lang to huwag kayong kailan papasok. So, example, siya, 1530 siya na scheme. So, kung 1530, expect mo the 15th, meron kang 9,000. Net na to So, yung government na bawas, like yung SSS, Pag-ibig, etc., net na to siya. Meaning, nabawas na ng company mo. Let's say you're yung usual na rank and file na employee. So, yung 15th, 9,000.
30th, 9,000. So, example ganon. Yung bills, number 1. Alam niyo dati, hindi dati, 2023, nag-training ako sa Manila. Yung pinakamalapit sa workplace ko kasi condominium. So, nag-rent ako. Siyempre, hindi natin afford ang condominium with an 18,000 salary. So, sabi nila, ideally, yung rent mo daw is maximum 1/3. So, ano natin yung 18,000 ha? 18,000 divided by 3. So, 6,000 yung rent. 6,000. Example. Tapos, electricity, water. Lagay natin yung water mo, 200. Electricity, lagay natin. Nag-aircon ka, 800. So, let's say wala kang utang. So, yun na siya. Tapos, nagne-Netflix ka. Pero dahil single ka, 149 lang. Tapos, yung load mo every month. Ako guys, hindi na ako updated sa load. Kung magkano na ba, let's say 300. Kasi noon 300 whole month na siya. So yun, Netflix load. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Ano? Tapos yung food mo. Ay, sandali. May transpo pa. So let's say nag-grab ka. Yung pinaka 190 na round trip. Ito yung pinaka-minimum na grab 190 times 5. So, lagay natin yung budget 1,000. Oh. Kung nag-grab ka na yung minimum lang, yung less than 3 kilometers, na 80 pesos kasi yan. So, pag round trip yan. Kung hindi, edi mas lesser kung naglalakad ka, the best. Pero kung mainit, like for example, mainit, marami kang dala, magta-trike ka. So, definitely, you will spend something. So, sa food, dahil single ka, wala kang mga kids. So, sandali. Ito-total muna natin. So, wala dito yung mahiwagang calcio natin, guys. So, ito na muna. 6,000 plus 1,000 plus 149 plus 300 plus transpo. Grabe no. 8,449 na agad. So, hindi naman to siya, yung rent, hindi naman yan twice a month or ano, 'di ba? So 8,449 na siya. So kung ilalagay natin 18,000 minus, sandali ano ba to? Clear history na lang. 18,000 minus 8,449. 8,449, meron ka pang 9,551. So, ito pa. So, ito yung i-carry mo down. So, let's say, sa food, hindi ka maarte. No? Lagay natin sa food, namamalengke ka parate. So, lagay natin yung palengke mo dahil mahilig ka kumain ng fruits and veggies. So, I think yung palengke na 1,500 for a single, no kids na person, kaya na yan. Yung grocery mo is at 4,000. Actually, yung
nung when I lived alone for a time, sobrang-sobra na tong 4,000 na grocery. So, yung meds, lagay natin, healthy ka. Wala kang yung problema mo, immunopro lang. So, ayan. So, we have a total of 6,000. So, 1,555. Ayan, 6,000. So, ito siya. Sa grocery mo, pwede mo i-include yung skincare. Kung may pinapakain kang pusa or pets. So, pets. Ganyan. So, 6,000. So, again, we will subtract 1 minus 6,000. Example lang to guys ha. Huwag nyo akong atakihin. 9,551 minus 6,000. Merong matitirang 3,551. Alright. So, pupunta na tayo sa sinking funds or savings. Is makapag-ipon for, so for example, na-identify mo na gusto mong mag-emergency funds. Gusto mong bumili ng, example, bagong cellphone. Tapos, gusto mong umuwi sa province mo. So, vacation. Yung napusuan mong cellphone, lagay natin, hinintay mo muna bumaba yung for example, nasa 59,000 na lang. Yung target mong emergency funds, dahil 18,000 yung sweldo mo. So, yung emergency funds target mo, pwede mo siyang i-break down into months. So, like, yung goal number 1 is equal to 18,000. Ganyan. Vacation, so, for example, yung target mo dito, 10. Alright? So, yung natira natin is 3,551. So, actually, no, dito mo na i-distribute yung 3,551. And don't forget to have a fund envelope. So, dito yung gusto mong manood ng sine, gusto mong mag-shopping, yung mga parang waste basket lang siya. 'Di ba? So, yun. Baka sabihin nila, 9,500 tapos yung 15th mo 9. Hindi naman to sabay-sabay lahat mag-due, 'di ba? Kaya, first, you do it like this, then you plot on a calendar. 'Di ba? Yung, meron akong ginagawa na cash planning or budget planning. Kasi doon siya napupunta. Diba? So, wala lang. This is just an example. So, I hope nalinawagan ko kayo. Like, 3,551 for sinking funds and savings. So, example, lalagay ka dito 1,000. Actually, if you put 1,000 per month, makakabuo ka ng 18,000 in more than 1 year. Pwede mo naman siya i-accelerate or Tapos yung cellphone mo, lagay natin magwa 1,000 ka dyan. Tapos yung vacation mo, since medyo, medyo short term siya, doon mo na ilalagay ang 1,500 mo. Tapos dito, pa konti-konti, 51. So, ayan. It gets complicated if you have children. So, in this economy talaga, mahirap talaga maging single parent. Especially if yung ex mo hindi rin nagbibigay. Or if you are in a household na single income. Sobrang hirap po talaga, guys. So, dapat, if possible, excuse me,
in one family unit, parang usually dalawa na po talaga ang nagtatrabaho. Unless sobrang taas ng sweldo ng partner mo, kayang-kaya ka niya ibubuhay. Or if you're the type of a stay-at-home mom na magaling talagang mag-budget, so believe ako. Pero this is just an example. Don't come at me, 'di ba? So lahat pwedeng mapag-ipunan. Hindi ko nilagyan ng debts. This is just like an ideal situation lang. Alright? So, yun. In summary, know your income. Know when it comes in. Know your fixed expenses, especially your bills. Yung mga expenses na kailangan mo para mabuhay at para magtrabaho sa mundo. So, example, electricity, water, transportation, yun, rent. And also know your other bills, those that bills na pwede mo siyang makat off. So, example yan, subscriptions, postpaid plan, gym memberships, pwede din. Then, next, know your variable expenses. So, usually, food talaga eh. Kasi may coffee, dining out, may palengke, may grocery. Sinking funds, yung next is your sinking funds and your savings. So, pwede po siya high priority, low priority, long term, medium term, short term. Know your wants, know your needs. Yun talaga yung pinaka-ano. So, ayun. An example ko tong 18,000 na income for a single person with no kids. So, example lang. Diba? So, yun lang muna guys. I hope kung merong mag-start, they will dig more and research more and hindi lang na magtanong na, please give me tips. You have to do the brunt of the work of researching. As in, sobrang dami ng resources sa Facebook, sa TikTok. Hindi nga ako nagti-TikTok eh. Instagram, YouTube. Yung YouTube, sobrang daming fintech, financial advices sa YouTube. So, you watch and you discern and you decide what you will follow. Diba? Alright. So, this is Budgetita and her cat saying bye-bye.